faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good evening to everyone who is listening to this voice. Mula po ito sa FBK ng Hillcrest Family Life Baptist Church sa Sikotoni Village, Quezon City. Isang magandang gabi sa lahat. Are you in or are you out? That's the title of my message tonight. Maraming mga taong nakikipagbuno at nahihirapan makamove on sa iba't ibang larangan sa buhay na ang malalim na hugot ay mula sa mababaw na pananaw sa sarili. Lalo na sa ating mga Pilipino dahil nasa kultura natin ang pagmamaliit sa ating kakayahan habang tinitingala ang mga banyaga. O kung taga-probinsya, grabe ang paghanga sa mga taong taga-syudad, lalo na pag taga-Maynila. Sa mga kabataan, siyempre, kung hawig ang mga K-pop, sikat. Paano kung hindi? Kung top 1 sa klase, kahit AI ang mga term papers, lodi sila sa school. Agree ba kayo sa observation ko? Kakalungkot, di ba? Kung alam lang nila na hindi sa mga bagay na nabanggit, nakasalalay ang makabuluhan, kapanatagan, at masaganang buhay. Kung ikaw ay mayroon ng relasyon kay Kristo bilang mananampalataya, ikaw ay in Christ. Mahalaga ang preposition na in sa Ingles. Ang paghuhugutan natin ng wastong pananaw sa sarili ay mula sa pariralang kay Kristo. In Christ. Panalangin ni Paul sa verse 18 ng Ephesians 1. Sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Well, hindi po yon ang basis ng ating aralin ngayong gabi. Pero po, karugtong kasi yun. Yun ang mga naunang talata na gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong bandang bahaging ito ng Ephesians 1 ay isang panalangin ni Pablo. So, kung naliwanagan ang iyong puso, dapat alam mo na mayroon kang kasaganaan o kayamanan o pagpapala mula sa kanyang kalulatian na kanyang pamana bilang tinubos at inaring anak ng Diyos. Ikaw ba yan? Mahalagang kilalanin muna si Kristo dahil nasa Kanya matatagpuan ang tunay nating pagkakakilanlan at ang layunin kung bakit niya tayo tinawag. Ikaw at ako ay nakay Kristo. Kunyari, ang Bibliang ito ay si Kristo at ang bookmark na ito ay ako. Ilalagay ko ang bookmark sa Bible. Tanong, nasaan ako? Ako ay nakay Kristo. Kung saan mapapadpad ang Bible na ito, naroon din ako. Hindi ako parte ng Bible. Inipit lang ako sa Bible. Pero, ganap akong makikilala na napapaloob sa Biblia. Dahil doon ako palaging nakikita. Kung malalaglag ang bookmark sa sahig, ang makakakita nito sa bookmark na ito,
iyon, masasabihin niya na ang bookmark na iyon ay bookmark ng Biblia. Sabi ni Pablo, hawak tayo ng Diyos at inilagay kay Kristo. Mayroon tayong kasaganaan, kayamanan, pagpapala ng kaluwalhatian ng kanyang pamana na isinishare ni Kristo sa mga banal. That is, kung ikaw ay nakay Kristo, in Christ. Dito mo magsisimula ang talatang pag-aaralan natin ngayon mula sa Ephesians 1:21 to 23. Verse 21 reads, mula roon ay namumuno si Kristo higit na mataas kaysa lahat ng paghahari, kapamalaan at pamunuan sa kalangitan, angelic realms. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Inexhaustible po ang paghahari, kapamahalaan at pamunuan ni Kristo. So, ano ang kayamanan o kasaganaan o pagpapala ang nakita natin sa verse 21? Ito po ay ang kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan ba ito? Sabi nga, ang mga kayamanan yan ay isinishare sa atin. Anong klaseng kapangyarihan? Ang kanyang di masukat na kadakilaan ng kapangyarihan na kumikilo sa atin na mga nananalig sa kanya. Hindi daw masukat. Hindi masukat. So infinite na kadakilaan ng kapangyarihan. Yan ang kapangyarihan na ibinabahagi sa atin. You can just imagine. Kung hindi natin ito alam, patuloy nga tayong mamumuhay na talunan, hindi makapag-move on. Kahit alam natin na meron pala tayong niyang dapat i-enjoy dahil sa ating relationship kay Kristo Jesus. So, kanino itong kapangyarihan? Kapangyarihan ni Kristo na isinishare sa mga mananalig sa Kanya. Isa ka ba dyan? Are you one of them? Ang kapangyarihang ito ay hindi katulad ng kapangyarihan ayon sa pananaw ng sanlibutan na kailangang pagsumikapang maabot ng tao sa pamamagitan ng kayamanan, katungkulan kaya, kasikatan, kagandahan, o following sa social media. Hindi ganyan, walang ganyan. Pero ang kadalasan, hindi makatulog kasi check ng mga sa social media. At halos ibuhos ang buong oras, ang buong araw sa pagsunod sa mga bagay-bagay na nakatala dyan sa social media. Pero hindi eh. Walang ganyan eh. Hindi ganyan ang kapangyarihan na isinishare sa atin ng Panginoon. Hindi rin puwersang matatamo. This is not a thing na kailangan mong pilitin. O ito ay kakayahan kaya ng tao. So, hindi puwersang matatamo, hindi rin kakayahan ng tao. Bakit? Dahil ito ay galing sa banal na espiritu na naninirahan sa inyo kung ikaw ay nakay Kristo or in Christ dahil kapangyarihan ito ng Diyos. Ito ay maisasalarawan na kalakasang hindi nauupos
at walang hangganan. You cannot imagine. Pero many times, we just ignore that we have that kind of privilege. Di po ba? Alright. So, ang una, kayamanan na matatagpuan na pinahiwatig sa atin ng Ephesians 1, verse 21, ay kapangyarihan. Pangalawa po ay pamumuno o posisyon. Sabi po doon sa binasa, mula sa lahat ng hari, paghahari, kapamahalaan, at pamunuan sa langit. Kay Jesus po yan lahat. Pero isinishare niya po sa atin ang pamumuno o posisyon na yan. Ano itong binabanggit na higit na mataas kaysa lahat ng kapangyarihan at paghahari? Ano yung tinutukoy doon na kapangyarihan at paghahari? Na higit pa doon si Jesus. Yan nga po yung tinatawag nating spiritual realm o pag-aaharing hindi natin nakikita. Mula sa Ephesians 3:10, ito ay mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan. Angelic realms. Dito, at dagdag pa dito, sa chapter 6 ng Ephesians din, verse 12, ito ay mga tagapamahala ng kadilimang umiiral. Hukbong espiritual ng kadiliman sa himpapawid. Tumutukoy ito kung ganun sa mga anghel na nilalang, matapat man o mapanganib. Hindi natin gaanong maunawaan ang mga ranggo ng mga nilalang na ito. Pero alam natin na si Jesus ay angat sa kanila. Matagal nang pinabubulaanan ito ng secular world, lalo na sa komunidad ng siyensya, o the scientific world, ang tungkol sa espiritual na kaharian. Ngayon, di ba all over, tawag pansin ang puwersang espiritual. Ang puwersa ng kadiliman na pinalulutang ng kilusan ng New Age. Sari-saring ang katawagan, ang nakatago sila sa sari-saring sa mga iba't ibang katawagan. Nagbabago-bago sila ng mga titulo o pangalan. Pero pare-pareho ang kanilang ipinapasabog na kadiliman. Lugar ito ng pakikipagbuno sa kasamaan na mapananalunan natin araw-araw sa pamamagitan lamang ng baluti or armor at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Magandang talakayan yan sa ibang pagkakataon. So, yan po ang isang pamumuno na kahit po sa mga kapangyarihang spiritual na hindi nakikita, ay higit pa dyan ang kapangyarihan ni Kristo. May pinamumunuan kahit na ang mga kaharian katulad niyan na hindi natin nakikita, masama man o mabuti. Matagal nang naririnig natin ang mga kwento na kung minsan nga ay hindi natin pinapaniwalaan. Subalit naririyan po ang mga bagay na yan. At nakarinig nga ako ng isang kwento o patutuon ng isang matanyag na spiritual leader ng Campus Crusade for Christ last Sunday lang, kung paano siya naligtas. Mula siya sa Ethiopia at ang kanyang buong angkan ay naligtas sa witchcraft. At ngayon, siya nga, dahil sa pagkilala niya kay Kristo Jesus, itong ito po,
ang kanyang naranasan, ang kapangyarihan o ang pamumuno ni Kristo against all, even sa mga kapangyarihan at paghaharing spiritual. Sino nga pala ang namumuno? At kanino nga pala posisyon? Well, si Kristo lang naman ang namumuno. Kay Kristo ang posisyon. Pero dahil tayo ay na kay Kristo, nakaupo tayo kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Inilagay niya tayo upang pangasiwaan ang sansinukob, the universe, ang bawat galaxy hanggang sa mga pamalaan sa mundo. Alam mo ba yan? Napakalalim, hindi maarok ng ating sariling mga pag-iisip. Pero ganun po, kalawak ang isinishare sa atin ng Panginoon. Most of the time, we deny only because we have been following the trends of the world. Sometimes, and many times, hindi natin pinapansin ang mga bagay na ito na itinuturo sa atin ni Kristo o isinishare sa atin ni Kristo. Number 1, meron tayong kapangyarihan. Sinare niya sa atin. Pangalawa, meron tayong pamumuno o posisyon. Number 3, meron po tayong otoridad, authority. Verse 22 says, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay para sa kapakanan ng iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan or fullness niya na pumupuno sa lahat ng mga bagay. Authority. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakakita na ba kayo ng parang illustration na parang ito yung mundo, tapos ito yung cross, nakapatong doon yung cross, o kaya si Kristo, o ganyan. Parang siguro nanggaling dito sa illustration, sa verse na ito, ang illustration na yon. Ang kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo ay naglagay sa kanya na angat sa iba. Angat sa iba. Gusto mo ba? Naangat ka sa iba? Then you should understand that you have the power, kapangyarihan, you have the position, and you have the authority in Christ. In Christ. Hindi sa sarili mo, but in Christ. Ngayon, ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang paa. Ito ang posisyon ni Jesus bilang pinuno ng lahat ng bagay, pati ng simbahan, including the church. Kaya nga, si Kristo, sa kanyang kadakilaan sa buong universe, ay handog ng Diyos sa simbahan. Sabi doon sa verse na binasa natin, siya lang naman ang ulo ng lahat. Siya lang naman ang ulo ng lahat. Di po ba? Ginawa siyang ulo at binigyan ng ganap na kapangyarihan para sa kapakanan ng simbahan. Hindi benepisyo ng mundo, kundi benepisyo ng simbahan. Why? Why is Christ given that kind of authority? Bakit niya ito sinishare? Hindi para makinabang ang mundo, kundi ang makinabang ay ang body of Christ. Alam nyo ba yan? Alam ba natin yan? Namumuhay ba tayo sa katotohanan ito? Many Christians are living in a defeatist life.
defeatist life only because they deny. Hindi naman siguro deny. Baka they just don't recognize. O kaya hindi alam. Di po ba? That's why, Christians, it is very important to read the Word of God. So, si Kristo, ang ulo. Kung si Kristo ay ulo, sino ang katawan? Ang simbahan, ang katawan. Ang komunidad ng mga Kristiyano ang bumubuo ng kanyang katawan. Ang kanyang kapuspusan, fullness. Marahil yun ang kumukonekta sa pamaraan kung saan pinupuno ni Jesus ang kanyang simbahan, eklesiya, ng kanyang presence, ng kanyang presensya at mga pagpapala. Dapat alam yan ng church. Dapat alam ito ng church. Dapat pinamumuhay ito ng church. Sino yung church? Ikaw at ako. Dapat pinamumuhay natin ito. Pinupuno dahil diyan sa kapuspusan ni Kristo. Pinupuno niya ang mananampalataya. Dito binibigyan ng pangwakas na kalulatan, the final glory ng walang katapusang pagdadakila kay Kristo. Yan po. Kasi kahit na ang mga anghel at mga arkanghel ay nagpapasakop sa Kanya at His command. They are at His command. So, ang mga tao na pinaniniwala ang iisang katawan ni Kristo, Ecclesia or the Church, upang siya at sila, si Christ at ang Church, ay parehong sugo ng Ama, ay tinatawag sa lahat ng dako. So, ulitin ko. Makikita na lang natin dito. Why are we being given all these privileges? Dahil may panawagan. Bakit kasi, Nate? Because God has called you for a purpose. At tayo ay tinawag ng Diyos sa lahat ng dako. Alam natin yan, di ba? 1 Corinthians 12:12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami, ay iisa ang katawan, gayon din si Kristo. Kung kaya talagang isi-share ni Kristo yun sa atin because He's the head and we are the body. Iisa lang. Gayon po yung unity. Yung unity natin in Christ. He's the head and we're the body. Tunghayan naman natin ang phrase na sa ilalim ng kanyang paa. Under His feet. Verse 22. Ito po ay isang paglalarawan ng sundalo. Diba sa mga digmaan? Kung saan kinukulong nito ang bihag ng isang dahil sa isang mananakop na hari, no? 'Di ba? It's always the king who would command the soldiers. So pili ninyo ang lahat ng bihag. So yun po ang ibig sabihin ng sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinapakita na si Kristo bilang hari at ang lahat ay dapat masupil under His feet. Binagyan mo siya ng kapangkapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay. Psalm 8 verse 6. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. 1 Corinthians 15:25. Ipinasasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Hebrews 2:8. So, anong ibig sabihin ng sa ilalim ng kanyang mga paa?
Ito po ay ay ang kanyang pagsakop. Pinapakita niya dito na ang kanyang pagsakop sa lahat ng mga bagay. Kasama tayo doon. Ang katawan, ang kanyang katawan. Dapat sumusunod ang katawan sa ulo. Alright, so number 1, meron tayong kapangyarihan. Pangalawa, meron tayong pamumuno o posisyon. Pangatlo, meron tayong otoridad. Pang-apat po, at ito po ang panghuli, meron tayong katungkulan. We also have a responsibility. Binigyan tayo ng Diyos ng dakilang responsibilidad. Ang plano niya sa sanlibutan ay nasa kamay na ng simbahan ang katawan ni Kristo dito sa lupa. Kay Kristo, kanyang iniligay ang lahat ng mga bagay sa ating pangangasiwa para sa kapakanan ng simbahan. Again, ang lahat ng ito kay Kristo, in Christ. Kanyang iniligay ang lahat ng mga bagay sa ating pangangasiwa para sa kapakanan ng simbahan na katawan niya. Ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng lahat. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan at imperyo ng ating manunubos na si Kristo. Napakalalim po, parang hindi ko maarok talaga lahat ito. Pero wag po nating sayangin ang mga bagay na ito na isinishare ni Jesus sa atin. We don't have all of this. Lahat ng ito ay na kay Kristo lamang. Kaya kung wala ka kay Kristo, wala ka po ng lahat ng mga kayamanan o kasaganaang ito. Pero po, kung ikaw naman ay isang mananampalataya na at na kay Kristo, tanong, inilagay mo na ba ang buhay mo sa kapangyarihan at pamumuno ni Kristo? Aling bahagi ng buhay mo ang nahihirapan kang isuko sa kanyang kapangyarihan? Kayamanan mo? Posisyon mo sa kung saan? Following sa Facebook? Name it. Aling bahagi ng buhay mo ang nahihirapan kang isuko sa kanyang kapangyarihan? Ano ang dapat mong gawin upang ipasakop sa kanya ang bahaging iyan ng buhay mo? Mga kapatid, everything is a choice. If you are living in the kind of situation that you are in, kasi po namili ka eh. Dahil kung yan po yung pinili mo, maaari nga po sigurong hindi mo alam na isinare na sa iyo ni Jesus ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamumuno o posisyon, ang kanyang otoridad, ang kanyang responsibilidad. Isinare niya na po sa inyo. Let's enjoy this blessing. Let's enjoy this opportunities na pinagkaloob niya sa atin. Mga kapatid, let's dwell in the presence of the fullness of Christ. Father, thank you so much. Thank you for your Son, Jesus Christ. Sinugo mo upang kami ay maging kabahagi ng kanyang katawan. Lord, forgive us when we are not living as if we are not part of His body. Forgive us when we are not able to understand that we have this power, we have this authority, we have this position, and we have this responsibility, Lord God. Forgive us. And now, Father, that we already have known, tulungan mo kaming piliin ito na ipamuhay araw-araw. At kami, Panginoon, ay hindi maging talunan, hindi na kami yung mga taong hindi makapag-move on, kundi kami na, Panginoon, ay mga taong victorious because we are in Christ. Kami ay na kay Kristo. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin sa inyo. At ibinabalik lahat ang papuri sa inyo at pananambahan
at pagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.